May pera ako, pero bakit gipit pa rin? Ilang taon na ako nagtatrabaho pero bakit wala pa rin akong ipon? Tumaas naman ang sweldo ko, pero bakit kulang pa rin? May mga libro na dapat talagang basahin tungkol sa personal finances na makakatulong sa'yo para mag-develop ng magandang saving at investing habits. Isa sa mga ito ay ang Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Dito ko ibabahagi sa inyo ang mga kailangan gawin para maging magaling tayo sa personal finance. Maraming tao ang nagtatrabaho ng mabuti pero hindi pa rin sapat. Sila'y nananatili sa tinatawag na rat race at hindi nakakamit ang financial independence. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mga taong ito ay hindi financially literate. Natutunan nila ang poor habits mula sa kanilang mga magulang at sa mga taong nasa paligid nila habang sila'y lumalaki. At pagkatapos, kapag sila'y pumasok na sa eskwelahan, tinuturuan sila ng education system kung paano magtrabaho para sa pera, pero hindi sila naturuan kung paano kumita ng pera para sa sarili. Noong 90s, sinulat ni Robert Kiyosaki ang kanyang best-selling book na Rich Dad, Poor Dad at ipinakita niya sa kanyang mga readers ang paraan para makaahon at ang mga paraan para makaangat financially. Sa kanyang libro, sinabi niya na ang pangunahing problema sa pagtatrabaho para sa pera ay ang trabaho ay isang short-term solution para sa isang long-term problem. Naniniwala ang mga tao na kung makakuha sila ng pagtaas ng sweldo o makakuha ng bagong trabaho, ito ay sapat na. Subalit kung hindi mo alam kung paano gumagana ang pera, hindi ka talaga magkakaroon ng sapat na to. Ayon kay Kiyosaki, hindi lang pera ang solusyon sa problema. Ito pa nga ang magdadala sa karamihan ng mga tao sa mas malaking utang. So ano ang kanyang sikreto para sa financial independence? Well, tingnan natin ang lessons at principles na natutunan ko noong unang basahin ko ang librong ito. The rich make their money work for them. Siguro narinig mo na yung katanungan na nabubuhay ka ba para magtrabaho o nagtatrabaho ka para mabuhay? Ito ay isa sa mga basic concepts na tinalakay sa libro na Rich Dad, Poor Dad. Karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho para mabuhay. Kapag may problema sila sa pera, tinatyagaan nila ito o humihingi ng taas sa sweldo o minsan umuutang pa. Sa kasamaang palad, ito ang vicious cycle na karamihan sa mga middle at working class na kung saan tayo nahuhulog. Sa kabilang banda, ang mga mayayaman hindi nagtatrabaho para sa pera. Bumibili sila ng mga assets na nagge-generate ng income. Ito ay isa sa pinaka-importanting lesson sa libro. Sabi ni Kiyosaki, kung nagtatrabaho ka para sa pera, ang mindset mo ay maiiwan sa mindset ng isang employee. Pero kung magsisimula kang mag-isip tulad ng mga mayayamang tao, iiba ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Ipinapaliwanag niya na ang mga mayayaman ay focus sa pagbuo ng kanilang asset sa pamamagitan ng pag-invest. At bawat piso sa kanilang asset ay parang kanilang masisipag na empleyado. Ang problema ay kung hindi nagtatrabaho para sa iyo ang pera mo at hindi kumikita ng pera habang natutulog ka, hindi ka talaga yayaman. Isa pang importanteng lesson mula sa libro ay, hindi importante kung magkano ang pera na kinikita mo. Ang importante ay kung magkano ang pera na natitira sa iyo. Financial education is your greatest asset. Ayon sa libro na to, hindi pera ang pinakamalaking asset mo. Ang pinakamalakas na asset na meron tayong lahat ay ang ating utak. Kung tayo ay mag-aaral ng mga tamang bagay tungkol sa kung paano i-manage ang pera, ito'y makakalikha ng malaking yaman, sabi ni Kiyosaki. Naniniwala siya na kung handa ang mga tao na maging flexible, magkaroon ng open mind, at matuto, sila ay mas yumayaman. Ang talino, ito ay nagre-resolve ng mga problema at nagpo-produce ng pera. Pero ang pera na walang financial intelligence, ito ay mabilis na mawawala, sabi ni Kiyosaki. Oo, may ibang tao na nakakakuha ng pagtaas ng sweldo o nakakakuha ng biglang yaman,
Pero kung sila ay yung tipo ng tao na hindi kayang i-handle yung ganong kalaking halaga ng pera o income, mawawala rin agad yung pera. Marami ng mga lotto winners ang bumalik sa pagkahirap dahil kinulang sila sa financial intelligence. Kaya isang importanteng mensahe mula sa librong ito ay maging financially literate. Binibigyan ni Kiyosaki ng malaking halaga ang financial education at nakapagtataka na hindi ito tinuturo sa ating mga eskwela at colleges. Sabi niya, maraming financial problems ang nagmumula sa kakulangan ng financial education at sumasang-ayon ako dito. Kaya simulan mo na o ituloy mo ang iyong financial education sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro at panonood sa mga videos tulad nito. Kaya i-like ang video na ito at mag-subscribe para lumawak ang iyong kaalaman. I-click ang notification bell para alam mo agad kung meron tayong bagong video. Know the difference between assets and liabilities. Ipinaliwanag ni Kiyosaki sa kanyang libro na ang asset, ito yung mga bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo. At ang liability, ito yung mga bagay na kumukuha ng pera mula sa bulsa mo. Ang mga mayayaman, nag-a-acquire sila ng assets tulad ng mga shares at property investments. At ang mga mahihirap, nagdadagdag sila ng liabilities, mga loans at mga bagay na hindi nag-generate ng income. Alam mo ba na ang bahay at lupa, pati na rin ang sasakyan ay pwede makonsider na liability? Kung ang mga ito ay hindi nag-generate ng income, sila ay matuturing liability. Pero kung pinapaupahan mo ang bahay at lupa o ginagawa mong service ang sasakyan, ito ngayon ay pwedeng tawaging asset. Sabi ni Kiyosaki, huwag kang bumili ng liabilities kung gusto mo marating ang financial freedom. Maraming tao ang bumibili ng liabilities at iniisip nila na ito ay asset, pero hindi pala. Maraming tao, ang unang binibili ay ang mga luho, tulad ng magarbong kotse, malalaking motorsiklo, o malalaking bahay na tinitirhan. Pero ang mga mayayaman, una nilang binibili ang mga assets, at ang kita mula sa kanilang assets ang pinambibili ng mga luho. Ang tanong mo siguro ay, Alex, saan naman ako kukuha ng mga asset? Well, hindi mo kailangan bumili ng lupa o mag-invest ng malaki. Pwede na habang nagtatrabaho ka, meron kang side hustle o ito yung mga bagay na pwede mong gawin sa free time mo para kumita ng pera. Don't be controlled by your emotions. Sabi ni Kiyosaki, huwag kang magpapadala sa emotions mo. Huwag kang magpapakatakot o magpapadikta sa mga opinion ng publiko o media. Pansin mo ba pag may promo sa Lazada or Shopee, marami kang nabibili? Kapag may sale sa department store, bumibili tayo ng todo-todo. Kapag sinabing, this promo is until today, tayo ay napapabili. Tandaan, ang sale o promo, meron yan monthly. Pero ang pera mo, pwedeng maubos sa paggastos sa mga sale at promo. Ito ang mga marketing tactics na nag-uudyok sa atin bumili ng mga bagay na madalas hindi naman natin kailangan o hindi natin ginagamit muli matapos ang una o pangalawang gamit. Ang buhay ng karamihan ay kontrolado ng dalawang emotions, fear at greed. Ang fear ay ang emotion na nagtatrap sa mga tao sa kanilang mga trabaho dahil natatakot silang mag-invest o mag-take ng leap of faith at magbukas ng sariling negosyo. Sa kabilang banda naman, maraming tao ang pinapatakbo ang kanilang greed na gusto agad yumaman. Kaya maraming nai-scam dahil naniniwala sila na sila ay nanalo o bibigyan ng malaking pera pero scam pala. Kaya mahalaga na may plano ka. Pwedeng strategic property investment plan para sa investments mo o business plan naman kung gusto mo magnegosyo. Mahirap gumawa ng maayos na financial decisions kung hindi mo alam ang gusto mong marating at kung hindi nakaplano ang time frames mo. Kung wala kang plano at kapag nagka-problema, nagiging solusyon mo ang gawin ang ginagawa ng iba, ang sinasabi ng media, o ang sinasabi ng ibang tao na madalas hindi akma sa iyong sitwasyon. Kaya ang pagkakaroon ng plano ay tutulong sa iyo na di ka maapektuhan ng emotions ng fear at greed. Work to acquire life skills, not for money.
Isa sa mga magagandang aral sa libro ay ang trabaho ay dapat gamitin bilang platform para ma-improve ang skills mo. Sa ibang salita, magtrabaho para matuto, hindi lang para kumita. Hanapin ang trabaho na kung saan matututo ka ng life skills. Isang halimbawa neto ay yung mga nagtatrabaho sa restaurant o di kaya sa mga coffee shop. Nag-umpisa sila sa pagiging barista o kaya cook at matapos ang ilang taon, nagtayo sila ng sariling restaurant at coffee shop. Sa tingin ni Kiyosaki, tayong lahat ay isang skill lang ang layo sa pagiging maasenso. Binibigyang diin niyan ang pag-aaral ay makakapagbigay sa iyo ng mas maraming kaalaman at unique skills para ma-improve ang iyong sitwasyon sa profesional na buhay. Iminumungkahi niya na dapat may alam ka kahit konti sa maraming bagay. Matuto ng konti tungkol sa accounting, investing, stock markets, batas, sales, marketing, leadership, pagsusulat, pagsasalita at pakikipag-negotiate. Ang investment sa kaalaman ay ang may pinakamalaking interest. Sinabi ni Kiyosaki na ang life skills ay mahalaga rin para sa financial success at hindi ito itinuturo sa eskwelahan. Dapat mong matutunan ang mga life skills na ito para matulungan ang sarili mo sa landas ng financial freedom. Pay yourself first. Kung hindi mo makontrol ang iyong sariling finances, mahirap talaga yumaman. Kung kulang ka sa financial discipline, imposible na maging mayaman. Kaya magbayad ka muna sa sarili mo. Ibig sabihin, bawat buwan, maglagay ka ng pera sa savings at mag-invest muna ng tiyak na halaga ng pera sa mga assets na nag-generate ng income bago mo bayaran ng iyong bills. Mahirap ito pero napaka-importanting prinsipyo. Magbayad ka lang muna sa sarili mo sa pamamaraan ng pag-save at pag-invest. Saka ka bumili ng mga cravings o yung mga hindi naman necessity. Kung huli kang magbabayad sa sarili mo, wala kang mararamdamang pressure. Pero malamang hindi ka rin makakagawa ng bagong sources ng income. Siyempre, ito mismo ang ginagawa ng gobyerno. Kinukuha nila ang pera mula sa iyong sahod bawat sweldo bago mo ito matanggap. Alam nila na kung hindi nila gagawin yon, mahirap silang makakuha ng pera mula sa iyo pagdating ng bayaran ng tax. Ito ang mga aral na nakuha ko sa librong Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Tandaan, ito ay maikling summary lamang ng maraming financial lessons sa librong ito. Isa sa magandang quote na nabasa ko ay, "The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth in what seems to be in an instant."